Kinabukasan ng umaga, nakita niya ito na walang malay. Dinala niya ito pabalik sa kampo. Ngunit nakita niya na mayroong paparating na naman ng mga sundalong Hapones. Nagdesisyon siya na dalhin si Angela sa kuweba kung saan lumala ang kanyang kalagayan. Sa pagkakataong ito ay muling sinuong ni Allison ang kanyang buhay sa panganib at padihim na pumasok sa kampo ng mga Hapones upang magnakaw ng kumot at gamot. Ngunit habang ginagawa niya ang pagnanakaw ay nakita siya ng isang sundalo at dito ay napilitan si Allison na patayin ito upang ipagtanggol ang sarili at pagkatapos ay itinago nito ang bangkay. Pagbalik sa kuweba, pinalitan niya ang basang damit ni Angela at binigyan siya ng gamot at sa unang pagkakataon, nagdasal si Allison para sa kaligtasan ni Angela. Kinabukasan, nang magising si Angela, tinanong niya kung sino ang nagpalit ng kanyang damit. Inamin ni Allison na siya ang may gawa at ipinaliwanag na kailangan niyang gawin iyon dahil sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa sinabi niya noong nakaraang gabi at pinatawad naman siya ni Angela. Nang mga sandaling iyon, bigla nilang narinig ang pambobomba sa labas. Nakita ni Allison na binobomba muli ng mga Hapones ang isla. Marahil ay dahil natagpuan nila ang bangkay ng sundalong napatay niya. Ipinaliwanag niya kay Angela ang nangyari at labis itong nalungkot at nagdasal para sa kanyang kapatawaran. Dumating naman ang mga sundalong Hapones sa paligid ng kuweba at nagbanta na maghahagis ng mga granada kung walang lalabas mula sa loob. Nakaramdam sina Angela at Allison ng kawalan ng pag-asa. Nang mga sandaling iyon, nagdasal si Angela dahil alam niya na malapit na ang kanilang katapusan. Ngunit ilang sandali pa, biglang nagsimula muli ang malawakang pambobomba. Narinig naman nila na sumisigaw ang mga sundalong Hapones sa labas dahil sa takot. Dito ay napagtanto ni Allison na nagsimula na ang mga Amerikanong Navy na bombahin ng isla. Agad silang naglakad palabas at nakita ang mga eroplano ng Amerika na umaatake sa mga posisyon ng mga sundalong Hapones. Labis ang kanilang kasiyahan, ngunit alam ni Allison na hindi magiging madali para sa Navy na lumapag dahil may itinago ang mga Hapones na 4 na malalaking kanyon sa isla. Sinabi niya kay Angela na gusto ng Diyos na tulungan niya ang mga Amerikanong sundalo. Sinabi ni Angela na may basbas siya para dito. Tumakbo si Allison sa gitna ng labanan at isa-isa niyang sinira ang mga kanyon. Sa kabila ng kanyang mga natamong sugat, ang kapalit nito ay nailigtas niya ang maraming buhay ng mga sundalong Amerikano.